Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 161. Ipapahiram ko sa iyo ang glove, ngunit kailangan mong mag-ingat. Hindi ako natatakot na masira ito. Napakahirap sirain ang bagay na ito. Natatakot akong mawala ito sa iyo. Bumalik si Pender sa kwarto at kinuha ang kanyang guwantes. Nang iabot niya ito sa kapatid ay hindi niya nakalimutang paalalahanan. Alam ko kuya, hindi na ako bata. Paano ako mawawalan ng gamit? Nakangiting kinuha ni Bruce ang glove sa kamay ni Pender. Let me try it first. Matagal ko nang pinagmamasdan. This time, I can finally play with it, nakangiting sabi ni Bruce. Walang magawang umiling si Pender at humiga muli sa upuan. Hindi niya napigilan ang kapatid niya. Alam niyang matagal nang gusto ng kapatid niya ang glove na ito. Kung hindi masyadong mahal ang glove na ito at nagustuhan niya ito, matagal na niya itong binigay sa kanya. Ngayong gusto na niya itong paglaruan, natural na hindi niya ito pipigilan. Isinuot ni Bruce ang glove at iwinagayway ito ng ilang beses. Hindi niya alam kung saang material ginawa ang glove na ito. Anyway, medyo komportable itong isuot. Walang discomfort kapag ang kanyang mga daliri ay nakatungo o nakatuwid. Pagkatapos nito, tiningnan ni Bruce ang guwantes at nakitang may maliit na protrusion sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ng kanang guwantes. Maaaring abutin ito ng hinlalaki sa pamamagitan ng isang liko. Siyempre, maaari rin itong pinindot gamit ang kaliwang kamay. Nakita na ni Bruce na ginamit ito ng kanyang kapatid noon, kaya lang alam niya kung para saan ang protrusion na ito. Pagkatapos nito, itinaas ni Bruce ang kanyang kanang kamay patungo sa isang gusali sa dikalayuan at marahang pinindot ang protrusion. Pagkatapos nito, isang manipis na sinulid na sutla ang bumaril mula sa guwantes at mabilis na lumipad patungo sa gusali. Matapos itong madikit sa dingding ay naayos na ito. Hinayla ni Bruce gamit ang kanyang kamay. Ang sinulid na sutla ay walang kahit kaunting intensyon na maputol. Pagkatapos nito, muli niyang pinindot ang protrusion. Pagkatapos, lumipad siya patungo sa lugar kung saan naayos ang sinulid na sutla kanina lang. Sa proseso ng paglipad, ang sinulid na sutla na hinugot noon ay patuloy na binawi muli sa guwantes. Gayunpaman, ang ibabaw ng guwantes ay hindi nagbago. Nang malapit na siya sa pader ay biglang bumagal ang bilis ng pag-urong ng sinulid. Bumagal din ang bilis ng paglipad ni Bruce. Gayunpaman, mabilis pa rin siyang nakalapit sa pader. Pagkatapos noon, nang malapit na siya sa dingding, iniunat din niya ang kaliwang kamay at sumandal sa dingding. Pagkatapos noon ay mahigpit na nakadikit ang dalawang kamay niya sa dingding. Napakasarap sa pakiramdam. Bulalas ni Bruce sa paghanga. Tapos, pinindot niya ulit yung protrusion. Sabay bitaw sa kaliwang kamay niya. Tuluyan nang bumagsak ang kanyang katawan. Nang malapit na siyang tumama sa lupa, hinayla niya ang kanyang kanang kamay, at ang sinulid ay tumigil sa pagbaril. Ang kanyang katawan ay nakapirmi sa hangin, umindayog pabalik-balik. Pagkatapos nito, ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay upang marahan na paikutin ang maliit na protrusion ng ilang beses, at lumuwag ang sinulid na nakahawak dito. Pagkatapos, binawi ito pabalik sa kanyang kanang kamay, at nagsimulang bumagsak ang kanyang katawan. Gayunpaman, sa oras na ito, siya ay hindi malayo sa lupa, kaya nang siya ay lumapag ay hindi siya nasugatan. Mukhang matagal mo nang pinagnanasaan ang gloves ko. You're actually so familiar with them. Sa kabilang panig, sabi ni Penders. Plano niya noong una na turuan ang kanyang nakababatang kapatid kung paano gamitin ang glove na ito, ngunit hindi niya inaasahan na magaling itong gamitin ng kanyang nakababatang kapatid. Nahulaan niya na madalas siyang sinilip ng kanyang nakababatang kapatid kapag ginagamit niya ang glove. Na ito, tama, pero alam kong hindi mo ibibigay sa akin. Dahil hiniram ko ito sa pagkakataong ito, gusto ko itong paglaruan. Nakangiting lumapit si Bruce sa upuan sa tabi ni Penders at humiga. Sige, ipapahiram ko sa iyo para paglaruan mo ng ilang araw. Kapag tapos ka ng laruin, pwede mo nang ibalik sa akin. Alam ni Penders ang ugali ng kanyang nakababatang kapatid. Mapapagod siya sa paglalaro ng anumang magagandang bagay, kaya pinahiram na lang niya ito para paglaruan siya ng ilang araw. Pagkatapos, hindi niya ito palaging iniisip sa hinaharap. Talaga, ang galing. Nakangiting sabi ni Bruce.
After that, good mood siya at pumunta ulit sa pool. Ang guwantes na ito ay hindi tinatabla ng tubig at apoy, ngunit ito ay napakanipis. Walang discomfort sa ilalim ng kanyang kamay. Matapos lumangoy sandali at nakaramdam ng pagod, bumalik si Bruce sa dalampasigan. Sa pagkakataong ito, nakaalis na ang kanyang kapatid. Kung tutuusin, iba ang kapatid niya sa kanya. Buong araw siyang naglaro at walang ginawang seryoso. Ang kanyang kapatid na lalaki ay nagtatrabaho na ngayon sa kumpanya, at marami pa ring mga bagay na dapat harapin. Walang pakialam si Bruce. Sa oras na ito, hapon na, at medyo inaantok na siya. Pagkalabas ni Bruce sa pool, bumalik siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos maghilamos ay humiga na siya. Tungkol naman sa pares ng mahalagang guwantes, inilagay niya ito sa sarili niyang cabinet. Hindi niya ito pinapahalagahan lalo na. Kung tutuusin, sarili niyang bahay ito, sarili niyang kwarto. Imposibleng mawala ito. Gayunpaman, ang guwantes na inakala ni Bruce na imposibleng mawala ay talagang nagbuga ng liwanag hindi nagtagal matapos siyang makatulog. Pagkatapos nun, nawala na. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, sa lugar ng mga guwantes ngayon, isa pang pares ng guwantes ang lumitaw. Isa pa itong pares ng manipis na puting guwantes. Ang hitsura ay hindi masyadong naiiba, ngunit kung hinawakan mo ito ng iyong kamay, ang pagkakaiba ay masyadong halata. Ang mga nakaraang guwantes ay napakapinong, at ito ay napakakomportableng hawakan, ngunit ngayon, ang pares ng guwantes na ito ay may napakaseryosong magaspang na pakiramdam. Ito ay hindi komportable na hawakan, tulad ng isang pares ng murang mga kalakal. Gayunpaman, ang pagbabagong ito ay hindi natuklasan ni Bruce, na mahimbing na natutulog. Tito Lee, nahuli na natin si Kuya Biao. Gayunpaman, pagkatapos ng interogasyon, sinabi niya na wala siyang kakilala kay Kuya Wolf. Kahit anong bugbugin natin siya, sasabihin niya iyon. Si Uncle Lee ay umiinom ng tsaa sa kanyang opisina sa oras na ito. Bagamat mga gangster din sila, kung tutuusin, para silang isang formal na kumpanya. Siyempre, shell company lang yun. Walang malaking negosyo. Oh, may backbone siya. Talagang tumanggi siyang sabihin ito, sabi ni Uncle Lee habang humihigop ng tsaa. Kagabi, pagkalabas niya sa ospital, sinimulan na niyang harapin ang bagay na ito. Nagpadala siya ng mga tao para imbestigahan kung sino ang kapatid na lobo na binanggit nitong Zian, at nagpadala rin siya ng mga tao para arestuhin si Brother Biao. Sa oras na ito, nagplano na si Brother Biao na umalis sa Jiangzhou. Nawalan na siya ng pag-asa sa lugar na ito. Kung mananatili siya rito, hinding-hindi siya pababayaan nitong Zian, at hindi siya tutulungan ng kanyang mga kampan ngayon. Sa makatuwid, maaari lamang siyang umalis. Buti na lang at sa panahong ito, marami na rin siyang dinambong na pera. Hindi niya kailangang mag-alala na hindi siya makaligtas sa ibang mga lungsod. Bagamat maaaring baldado ang isang paa niya, hindi naman malaki ang impact. Si Brother Biao, na nagdesisyon, ay agad na nag-impake ng kanyang mga gamit at naghanda na umalis. Nang mahuli siya ng mga tao ni Uncle Lee, papaalis na siya sa Jiangzhou. Gayunpaman, nahuli pa rin siya bago siya umalis sa Jiangzhou. Kabanata 162. Bagamat mayroon na siyang intensyon na patayin si Kuya Biao, hindi agad pinatay ni Uncle Lee si Brother Biao dahil gusto niyang malaman ang espesipikong pagkakakilanlan ng kapatid na lobo na iyon mula kay kapatid na Biao at sa kanyang kinalalagyan ngayon. Gayunpaman, tila napakatapat ni na Brother Biao at Brother Wolf sa isa't isa. Nang bugbugin si Brother Biao, tinulungan siya ni Brother Wolf para turuan ng leksyon si Tung Zian. Nang tanungin ni Tio Lee si kapatid na Biao tungkol sa kinaroroonan at pagkakakilanlan ni kapatid na lobo, si kapatid na Biao ay tapat at hindi umingik. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang gustong makita ni Uncle Lee. Ayaw niyang magkaroon ng katapatan si Brother Biao. Kung tutuusin, nakapagsigawa na sila ng ilang investigasyon, ngunit wala silang kahit katiting na palatandaan tungkol sa pagkakakilanlan ni Brother Wolf. Ngayon, ang tagumpay ay maaari lamang ilagay kay Brother Biao. Tito Lee, maaari bang si Kuya Wolf ay wala man lang? Baka may sadyang nagsabi niyan. Sa oras na ito, sinabi ng isang binata sa tabi ni Uncle Lee. Ang kanyang pangalan ay Lin Zikheng. Tulad ni Qiu Hao, siya ang kanang kamay ni Uncle Lee. Well,
it's not impossible. Ang pamangkin kong iyon ay mahilig manligaw sa mga babae at manggulo. Marami na siyang na-offend na tao. Kung hindi dahil kay Chen Jun, baldado na siya. Normal lang sa mga kalaban niya na kumakatok sa kanyang pintuan. Kilalang kilala ni Uncle Lee ang karakter ni Tung Zian. Bagamat nakipag-ugnayan na siya kay Tung Chenjun noon, at hindi ipinaalam ni Tung Chenjun sa kanyang anak ang tungkol sa relasyon nila ni Uncle Lee upang linisin ang kanyang pangalan, napakalinaw ni Uncle Lee tungkol sa mga gawain ni Tung Zian. Isa lang siyang maniniil sa Qing Province. Tumango si Lin Zikheng at sinabing, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ipagpatuloy ang pagtatanong kay Brother Biao at tingnan kung maaari nating malaman ang pagkakakilanlan ni Brother Wolf. Gayon din, magpadala ng isang tao sa Clear Spring Club upang suriin kung mayroong anumang mga pahiwatig. Ang taong iyon ay dapat na pumunta sa club. Bagamat umiwas siya sa mga kamera, dapat ay may nakilala siyang iba sa daan. Tingnan kung ang mga taong iyon ay may anumang impresyon sa kanya, sabi ni Uncle Lee. Oo, si Lin Zikheng at ang taong kakapasok lang ay yumuko at sumagot. Sinabi ko nang wala akong kakilala, Kuya Wolf. Please let me go. Sa isang madilim na basement, si kapatid na Biao ay binugbog hanggang sa mapuno ng mga sugat ang kanyang buong katawan. Hindi niya akalain na haantong siya sa ganito. Nakahanda na siyang umalis sa Jiangzhou, ngunit sino ang nakakaalam na ang mga taong ito ay babalik sa kanilang mga salita at muli siyang huhulihin. Bukod dito, sa sandaling siya ay nakuha, sinimulan nila siyang tanungin, nagtatanong tungkol sa kapatid na lobo. Wala pa siyang narinig na ganoong tao. Ang kasalukuyang kapatid na Biao ay ganap na naiiba sa ilang araw na nakalipas. Siya ay labis na nawalan ng gana. Gayunpaman, ang mga tao sa tapat ng paghingi ng awa ni Brother Biao. Nakita nilang matigas ang ulo ni Kuya Biao, pinagpatuloy nila ito, kay Biao kay Kuya para marinig ulit. Sa oras na ito, hindi alam ni Huang Feng ang miserableng kalagayan ni Brother Biao. Nang sabihin niya na kilala niya si Kuya Biao at nagpanggap na, Kuya Wolf, iyon ay para lang ilihis ang atensyon ni Tung Zian at ng iba pa. Hindi man sila lubos na naniniwala sa kanya, may epekto pa rin ito. Bukod dito, hindi mabuting tao si Brother Biao. Nakakuha siya dati ng mga tao para turuan siya ng leksyon at inagaw pa si Tian Lin. Wala siyang kahit katiting na psikolohikal na pressure para turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Huang Feng na magiging napakalupit ni Tung Zian. Noong una ay inakala niya na si Tung Zian at ang iba pa ay magtuturo kay Brother Biao ng leksyon. Hindi niya inaasahan na direktang sasabihin ni Tung Zian na gusto niya ang buhay ni Kuya Biao. Siyempre, kasama doon ang buhay niya. Masasabi lamang na hindi lubos na naiintindihan ni Huang Feng ang kalupitan ni Tung Zian. Sa hapon, si Huang Feng ay nakatanggap ng tawag mula kay Yang Guang at sa iba pang mga tao na pumunta sa pabrika sa ibaba. Nagsumbong sila kay Huang Feng sa telepono. Ayon sa kanilang paglalarawan, mayroon pa ring mga gangster na nakatambay sa harap ng pabrika sa ibaba. Kapag may nakasalubong silang mga empleyadong dumadaan, haharas sila. Ang kanilang mga salita ay lubhang hindi kasiya siya. Maayos pa ang ilan sa mga empleyadong lalaki, ngunit hindi nakayanan ng mga babaeng empleyado ang panliligalig. Bukod dito, kung minsan, ginagamit pa nila ang kanilang mga kamay. Si Yang Guang at ang iba ay lumabas din para pigilan sila, ngunit hindi masyadong halata ang epekto. Ang mga taong iyon ay halatang may karanasan at napakahusay sa mga bagay na ito. Tsaka parang may nagpaalam na sa kanila sa police station. Ngayong tumawag na si Yang Guang at ang iba pa sa pulisya, ang bilis ng pagpapadala ng pulis ay napakabagal. Bukod dito, batay sa kanilang kasalukuyang pag-uugali, hindi ito sapat upang arestuhin silang lahat. Nakinig si Huang Feng kay Yang Guang at sa iba pa at nakasimangot. Nakita na niya ng sarili niyang mga mata ang sitwasyong iyon sa oras na iyon. Sa pagkakataong iyon, sumama siya kay Suyamo, ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos ng mahabang panahon, ginagawa pa rin ito ng mga taong ito. Bukod dito, tila hindi nakatiis ang ilan sa mga babaeng empleyado sa ganitong uri ng panggigipit at may balak na magbitiw. Kahit na ang mga empleyado sa ibaba ay madaling kunin, pagkatapos ng lahat, ito ay nagkaroon ng napakasamang impluwensya. Kailangang lutisin ang usaping ito. Nabanggit din ni Suyamo ang problemang ito.
Sa pag-iisip nito, binalak ni Huang Feng na personal na pumunta at tingnan kung maaari niyang turuan sila ng leksyon. Gayunpaman, hindi binalak ni Huang Feng na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang manager ng security department sa harap nila. Natatakot siya na gamitin nila ang pagkakakilanlang ito para gumawa ng issue. Sa makatuwid, direktang nagpalit si Huang Feng ng sarili niyang damit at lumabas sa pabrika sa ibaba. Kasabay nito, binati rin niya si Yang Guang at ang iba pa, na sinasabi sa kanila na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Hehe, nakita mo ba yung babaeng yun kanina? Hindi ko akalain na may ganito palambing dito. Sa labas ng isang partikular na pabrika ng Changzhou Group, sa oras na ito, ilang kabataang lalaki ang naninigarilyo at nag-uusap tungkol sa isang bagay sa pabrika. Puno ng mga ngiti ang kanilang mga mukha na kahit sinong lalaki ay maiintindihan. This is nothing. Kinaumagahan, hinawakan ko pa ang mukha ng babae. Sabi ng isa pang tao. Hey, hindi mo ba napansin na medyo madaming maganda dito? Ang sarap talaga ng trabahong ito. May kikitain pa at may chance na manligaw sa mga dilag. It's really f***sting satisfying. Hindi man lang sila natakot sa mga security guard dito. Bagamat hindi nila alam kung bakit mas malakas ang mga security guard dito kaysa dati, hindi ito sapat para takutin sila. Pamilyar din sila sa istasyon ng pulisya, ngunit ang pamilyar na ito ay pagkatapos ng maraming krimen. Ayaw silang arestuhin ng mga pulis ngayon. Kahit na sila ay arestuhin, sila ay palayain ng napakabilis. Tsaka may mga bumati sa kanila kaya mas lalo silang nag-alala. Hoy, kuya! Habang naghihintay ang iilan sa mga empleyado sa loob na makaalis sa trabaho ay biglang tapik sa balikat ang isa sa kanila. Ang taong iyon ay lumingon sa kanyang ulo sa pagkalito at tumingin sa taong dumating at sinabi, "Sino ka?" "I'm Kawa's brother. I heard na niligawan niyo ang kapatid ko." Sabi ng taong may malabong ngiti sa labi. Kabanata 163. Kuihua, ano kuihua? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, sabi ng lalaki kay Huang Feng. Ang aking kapatid na babae na si Kuihua ay nagtatrabaho sa pabrika na ito. Sinabi niya sa akin na molestiyahin ninyo siya, sabi ni Huang Feng. Magwala ka, sino ang nakakakilala sa iyong kapatid na babae? Mabuti pang mawala ka, o huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Ang lalaki ay medyo nenas kay Huang Feng at kumaway kay Huang Feng. Hindi, nangako ako sa kapatid ko na tuturuan kita ng leksyon. Umiling ang lalaki at matapat na sinabi. Sabi ko, tanga ka ba? Sinong nakakakilala sa kapatid mo? Sa tingin mo ba matuturuan mo kami ng leksyon? Tumingin ang lalaki sa lalaki na para bang tulala. Nagtawanan din ang iba at napatingin sa lalaki. May nagsabi pa nga, marami na tayong nambastos nitong mga nakaraang araw. Who knows which one is your sister? Baka yung hinalikan ko kahapon. Ang kulit niya, haha. Binubuli mo ang kapatid ko. Gusto kitang bugbugin. Seryosong sabi ng lalaki. Halika, tanga. Kung may kakayahan ka, halika at talunin mo kami. Fang! Nang matapos siyang magsalita ay sinuntok ang mukha niya. Biglang nabugbog ang kanang mata niya. Malinaw, ang lakas ng kabilang partido ay hindi maliit. F***sick. Ang tanga mo talaga ang lakas ng loob na tamaan. Yung iba biglang nagalit, halika, pailay mo ang batang ito. Sabi ko, gusto kitang batukan, pero hindi ka naniniwala. Seryosong sabi pa ng lalaki. Biglang naramdaman nitong mga gangster na nababaliw na sila. Kahit anong tingin nila sa taong ito, mukha siyang tanga. Hindi sila tumingin sa almanac nang lumabas sila ngayon at talagang nakilala ang ganoong tao. Gayunpaman, bagamat iniisip nila ito sa kanilang mga puso, ang kanilang mga kamay ay hindi bumagal. Sinugod nila ang lalaki na parang kayeg ng mga bubuyog. Gayunpaman, sila ay orihinal na tinawag ng iba upang guluhin ang mga ordinaryong empleyado. Ang kanilang mga kakayahan ay talagang limitado. Kahit na isang mas malakas na ordinaryong tao ay maaaring talunin sila. Ang taong nasa harap nila ay halatang mas malakas kaysa sa isang medyo mas malakas na ordinaryong tao. Nakita nila na pinabagsak ng lalaki ang mga gangster na ito sa ilang suntok at sipa, ngunit ang kabilang partido ay wala. Alam ng mga taong iyon na nakilala nila ang isang matigas na tao ngayon. Napahiga sila sa lupa at tiningnan ang taong ito na may kaunting takot. Damn, ang galing ng manager. Bakit hindi ko nakita kanina?
Sa silid ng seguridad ng pabrika sa hindi kalayuan, tinitingnan niyang Guang ang labanan sa labas sa pamamagitan ng bintana ng silid ng seguridad. Ang laban ay nasa ibang antas. Ang taong kararating lang ay si Huang Feng. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Huang Feng sa kanila na huwag magpakita, si Yang Guang at ang iba pa ay hindi lumabas. Tama, hindi naman mukhang mas malakas sa akin ang manager. Paano siya makakalaban ng maayos? Hindi katakataka na ang team leader na si Lao ay walang kalaban-laban para sa kanya kahapon, sabi ng isa pang nagulat. It is called hiding one's strength. Nung unang dumating si manager sa company, I could tell that he was different from the rest. This is called, anong tawag dun? Alright, hiding one's strength. Malapit ka nang matapos, di ba? You could tell from the start. Saka bakit hindi mo pinansin ang manager kanina? At saka, nang hilingin sa iyo ni Liu Hong na ipakita ang iyong kapangyarihan sa manager, bakit ka kaagad pumayag? Sige, stop arguing. Let's see how the manager will teach those annoying guys a lesson. Bagamat kararating lang nila sa pabrika, alam din nila kung gaano kagulo ang mga hooligan na ito. Sa orihinal, sa kanilang pag-uugali at pag-iisip, hindi sila magkukusa na magsimula ng isang salungatan sa kabilang partido. Hanggat hindi lumampas ang mga hooligan na iyon, ayos lang. Gayunpaman, sa pagganap ni Huang Feng kahapon, hindi sila nang ahas na huwag gumawa ng anuman. Kaya naman, nagkaroon din sila ng salungatan sa mga hooligan na iyon kaninang umaga, ngunit hindi sila natalo. Gayunpaman, ang mga hooligan na iyon ay napakadulas. Ang pagtuturo lang sa kanila ng leksyon ay halatang walang silbi. Naghintay pa rin sila sa labas ng pabrika para makaalis ang mga empleyado at pagkatapos ay hinaras sila. Sa makatuwid, hindi sila nagtitiwala na ganap nilang malulutas ang problemang ito. Nang magtanong si Huang Feng ngayon, sinabi rin nila sa kanya ang totoo. Akala nila ay papagalitan sila ni Huang Feng dahil sa pagiging inutil, ngunit hindi yun ginawa ni Huang Feng. Sa halip, siya mismo ang pumili nito. Sa katunayan, hindi naisip ni Huang Feng na umasa sa mga taong ito upang ganap na harapin ang bagay mula sa simula. Hinayaan niya ang mga taong ito na pumunta sa pabrika. Ang isa ay upang kunin ang pagkakataon na itatag ang kanyang awtoridad at tingnan kung sino ang tatalon upang magdulot ng gulo. Kaya niyang samantalahin ang pagkakataon para harapin ito. Nagkaroon din ng isa pang konsiderasyon. Natural, ito ay upang gumawa ng isang aksyon para sa kabilang partido upang makita. Sa ibabaw, nagpadala sila ng mas maraming tao. Kung hindi, kung nakita ng kabilang partido na napakadali nilang eyebully, maaaring tumagal sila ng 1 milya pagkatapos kumuha ng 1 pulgada. Kung talagang gusto nilang lutisin ang problema, kailangan pa rin nilang lutisin ito ng pribado. Hindi nila kailangan ng mga security guard para lumapit, tulad ng ginagawa ngayon ni Huang Feng. Sinabi ko nang ang kapatid ako ni Kuihua, banibiro mo siya, kaya tuturuan kita ng leksyon. Sabi pa ni Huang Feng na may seryosong mukha. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga hooligan na iyon ay hindi nang ahas na ituring ang kanyang mga salita bilang isang biro. Ikaw, sino ka? Ang ilang mga tao ay tila hindi naniniwala. Kapatid ako ni Kuihua, ngayon, bibigyan kita ng babala. Kung patuloy mong aasarin ang kapatid ko sa darating na panahon, lampoin kita. O tama, pilayin ko lang ang pangatlong paa mo. Sige, may gagawin pa ako, aalis muna ako. Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, tumalikod talaga siya at umalis, naiwan ang isang grupo ng mga taong naguguluhan. Anong gagawin natin? May nagtanong. Hinihintay pa ba natin na makaalis sa trabaho ang mga tao sa pabrika? Kilala mo ba kung sino ang kapatid niya? Paano kung magkita ulit kami ng ate niya? Panipi, tama na. Kung gayon ay hindi natin maaaring asarin ang babae, ngunit ang lalaki. Gayunpaman, nang matapos magsalita ang taong ito, tumalikod na si Huang Feng. Nagulat ang ilang tao at sinabing, ay, tama, may nakababatang kapatid ako na nagtatrabaho din doon. Kung haharas niyo siya, pupulutin ko rin ang pangatlong paa mo. Okay, this time aalis na talaga ako. Nagkatinginan ang iba pang mga tao. Damn, pinaglalaruan tayo ng lalaking yun. Wala man lang nakababatang kapatid doon. Panipi. Tama, dapat peke. Kahit peke, anong magagawa mo? Matatalo mo ba siya? Kahit alam mong naghahanap siya ng dahilan para maturuan ka ng leksyon, wala kang magagawa.
Panipi, totoo naman. Saka ano ang dapat nating gawin? Nagsimulang mag-usap muli ang lahat. Gayunpaman, nang magsalita sila, binigyan nila ng pansin ang direksyon na nilisan ni Huang Feng, natatakot na babalik siya muli. Sa tingin niyo ba galing siya sa factory na ito? May nagsabi, tapos, matagal na nating ginugulo ang pabrika. Imposibleng hindi sila nag-react. Hindi naman dapat. May umiling at sinabing, may kanya-kanya silang security. Hindi mo ba nakita na dumami ang mga security guard ngayon? Nag-react na sila kaya dapat hindi galing sa factory nila yung tao kanina. Kung hindi, diretso siyang lumapit at tinuruan kami ng leksyon bilang empleyado ng pabrika. Panipi, iyan ang akma. Tumanggo ang lahat. Kabanata 164. Ang mga taong ito ay tila naabot ang isang pinagkasunduan na si Huang Feng ay hindi dapat mula sa pabrika. Kung tutuusin, kung siya nga, hindi na niya kailangang maghanap ng mga dahilan. Gayunpaman, hindi nila akalain na si Huang Feng ay natatakot na magdulot ng gulo sa kumpanya, kaya pumunta siya upang turuan sila ng leksyon bilang isang tagalabas. Kung pupunta siya para turuan sila ng leksyon bilang security guard ng kumpanya, natatakot siya na baka magkagulo ang mga tao sa Landau Group tungkol sa bagay na ito. Halimbawa, hahayaan niyang masugitan ng ilan sa kanila at pagkatapos ay pumunta sa kumpanya para manggulo. Iyon ay sapat na mahirap. Sa makatuwid, itinatago na ngayon ni Huang Feng ang kanyang pagkakakilanlan, upang kahit na magkaroon ng gulo, hindi ito masangkot sa kumpanya. I guess that guy's identity might be the same as ours. Sa oras na ito, pinag-aralan ng isang taong nag-aakalang matalino siya. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat ay bahagya siyang napahiya at sinabing, pag-isipan mo, dahil ang mga tao sa likod natin ay maaaring mag-imbita sa atin na manggulo, saka ang amo ng pabrika na ito ay makakahanap din ng mga katulad natin upang turuan tayo ng leksyon. At saka, makikita mo naman na walang silbi ang mga security guard sa kanilang pabrika, kaya normal lang na gumastos si boss para mag-imbita ng mga tao sa labas. Lahat ay tumanggo muli at naramdaman na ito ay may katuturan. Bukod dito, ang paliwanag na ito ay may katuturan din. Kung gayon ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano ang dapat nating gawin? Siyempre dapat tayong umatras, hindi natin siya matatalo. Kung dumating siya ulit, hindi na kami makakatakbo. Gusto mo bang bugbugin? Sabi agad ng katabi niya. Tama, noon, ang misyon na ginawa namin ay mangharas sa mga empleyado dito. Hindi empleyado dito ang tao kanina, at hindi namin siya kayang talunin. Hindi namin kasalanan na umalis ngayon. At most, sasabihin namin sa kanila ang nangyari dito. Oo, tama. Alam naman nating hindi natin siya matatalo, pero nandito pa rin tayo. Hindi ba tayo humihingi ng gulo? Nag-usap saglit ang grupo ng mga tao at sa wakas ay nagpasya na munang umalis. Pagkatapos ng lahat, binugbog lang sila ni Huang Feng hanggang sa matakot sila. Sa kabilang panig, hindi napigilan ni Huang Feng ang kanyang mga aksyon. Matapos umalis sa pabrika na ito, nagpunta siya sa isa pa. Ang Changzhou Group ay may kabuuang 3 pabrika sa Jiangzhou. Direktang humiga si Huang Feng at binugbog ang lahat ng gangster sa labas ng pabrika. Siyempre, ang palusot na binigay niya ay nabyuli pa rin ang kanyang ate at kapatid. Kung maniwala man sila o hindi, ito ay kanilang sariling negosyo. Kung hindi sila maniwala at babalik bukas, muli niya silang bugbugin para makita kung hanggang kailan sila magtatagal. Gayunpaman, ang kaisipan ng mga taong ito ay malinaw na hindi kasing lakas ng iniisip ni Huang Feng. Matapos turuan ng leksyon ni Huang Feng, lahat sila ay gustong umatras. Kung ang mga security guard sa pabrika ay nagkaroon ng conflict sa kanila, hindi sila matatakot. Kung tutuusin, may regular na trabaho ang mga security guard na iyon, may mga pag-aalala sa kanilang mga puso, kaya tiyak na hindi sila nang ahas na patayin sila. Gayunpaman, iba si Huang Feng. Sa kanilang mga puso, si Huang Feng ay may parehong katayuan sa kanila. Hindi sila magiging madali sa kanya. At saka, hindi sila naglakas loob na tumawag ng pulis dahil pare-pareho lang. Sila. Kaya naman isa-isa nilang gustong umalis at ayaw na nilang mabugbog muli. Kaya naman, kapag oras na para umalis sa trabaho sa hapon, sunod-sunod na natanggap ni Yuan Bing, ang General Manager ng Landau Group sa Qing Province, ang mga sumusunod na mensahe. Nag-imbita rin daw ang kabilang partido sa mga katulad nila. Bukod dito,
ang kabilang partido ay isang master. Hindi sila makatagal. Kung gusto nilang kumapit, ayos lang, ngunit kailangan nilang magbayad ng higit pa. Bukod dito, ang bilang ay hindi maaaring masyadong maliit. Sa sobrang lakas, pinatay ni Manager Yuan ang phone niya at inihagis sa mesa. Hindi niya akalain na babalikan talaga ng kabilang partido ang pabor. Minamaliit niya ang dalawang babae noon. Kung ginamit sana nila ang mga security guard ng pabrika para makipag-away sa kanila, hindi siya matatakot. May backup plan siya. Gayunpaman, ngayong nag-imbita na rin sila ng mga tao mula sa publiko, at tila napakahusay na nila, mayroon na siyang ilang paraan para harapin sila. Isa pa, masyadong gaaman ang mga inimbitahan niya. Maaari niyang dagdagan ng pera, ngunit hindi ganoon kalaki. Bukod dito, kahit na dinagdagan niya ang pera para panatilihin ang mga ito, tila wala silang kumpiyansa na makitungo sa kabilang partido. Sa bandang huli, siya na lang ang makakahanap ng balahibo at uuwi ng gupit. Hindi lamang siya nagtagumpay, ngunit nawalan din siya ng maraming pera. Maaari ko lang silang hilingin na umalis muna. Nakagawa na ng desisyon si Manager Yuan sa kanyang puso. Dahil ang mga tao mula sa Changzhou Group ay nag-imbita rin ng parehong mga tao, tiyak na magtitiyaga sila. Kung itutuloy niya, hindi ito makakabuti para sa kanya. Kung talagang ginawa niya ito ng malaking bagay, mapupukaw nito ang pagkasuklam ng mga pulis at baka madamay siya. Pagkatapos noon, tinawagan ni Manager Yuan ang mga taong iyon at pinon silang umalis. Kung tungkol sa mga susunod na pagsasaayos, tatawagan niya sila sa hinaharap. Sa katunayan, sumuko na siya sa planong ito sa kanyang puso. Nakahanda na ang kabilang partido. Walang kwenta para sa kanya na magpumilit. Si Huang Feng ay nasa mabuting kalagayan sa oras na ito. Sa pamamagitan ng impormasyon mula sa mga security guard sa mga pabrika, nakaalis na ang mga security guard sa labas ng mga pabrika. Kaya lang hindi siya sigurado kung pupunta pa sila bukas. Sa makatuwid, hiniling ni Huang Feng sa kanila na magpatuloy na manatili doon. Babalik sila kapag ganap na nakumpirma ang usapin. Si Yang Guang at ang iba ay natural na hindi nang ahas na magkaroon ng anumang pagtutol. Nakita na nila ang kakayahan ni Huang Feng. Siguradong isa siyang hidden expert. At saka, siya na ngayon ang manager ng lahat. Kinokontrol niya ang kapalaran ng lahat. Natural, hindi sila nang ahas na suwiin ang kanyang mga utos. Dahil oras na para umalis sa trabaho, hindi na bumalik si Huang Feng sa kumpanya at dumiretso sa bahay. Siyempre, tinawagan pa rin niya si Suyamo para ipaalam ito. Hindi gaanong nagtanong si Suyamo. Talagang ibinigay niya ang lahat ng mga bagay sa seguridad kay Huang Feng. Pagka-uwi, nasa mabuting kalagayan si Huang Feng dahil nakakuha siya ng isa pang kayamanan mula sa storage box. Sumi-demonic silk gloves, gawa sa iba't ibang mga bihirang materyales, may malakas na pagsipsip, hindi tinatabla ng tubig at apoy, at hindi naaapektuhan ng mga espada at sibat. Mayroon itong 100 metro ng mousse, malakas na katigasan, at hindi masisira ng mga espada. Nasa kamay ni Huang Feng ang puting guwantes na sinubukan ni Bruce dati. Sa orihinal, hindi napansin ni Huang Feng ang mga guwantes na ito noong una. Tutal, puti rin ang nilagay niyang gloves. Magkapareho ang estilo ng dalawang pares ng guwantes. Gayunpaman, nang ilabas niya ang mga bagay sa storage box at kunin ang mga guwantes. Ang pagpindot sa oras na iyon ay nagsabi sa kanya na hindi ito ang guwantes na mayroon siya noon. Halatang iba ito sa hawakan. Pagkatapos, tumingin siya sa mga guwantes at nakakita ng isang linya ng mga salita. Bukod dito, ayon sa paglalarawan ng mga salitang ito, nadama niya na ang guwantes na ito ay maaaring hindi isang ordinaryong bagay. Pagsipsip ng function. Ano ang ibig sabihin nito? Napaisip si Huang Feng habang isinusuot ang guwantes. Sa tuwing makakakuha siya ng isang bagay, apurahang gustong maunawaan ni Huang Feng ang function at partikular na paggamit nito. Kabanata 165. Sinubukan ni Huang Feng na ailapit ang kanyang kamay na may guwantes sa dingding. Sa tunog ng pa, dumampi ang kamay niya sa dingding. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Huang Feng. Kaya ito ang ibig sabihin. Agad niyang sinubukang tanggalin ang kamay niya sa dingding. Matapos mag-eksperimento ng ilang sandali, napagtanto niya na kailangan lang niyang iling ito ng malakas, at ang amplitude ng pag-iling ay bahagyang mas malaki.
Marahil ito ay upang maiwasan ang aksidenteng pagkakalog ng mga guwantes kapag ayaw niyang tanggalin ang mga ito, ngunit hindi niya nais na aksidenteng magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa mga guwantes. Sabi ng glove na ito, malakas daw ang engravings function nito. Gaano ba ito kalakas? Napaisip si Huang Feng. Pagkatapos ay maingat siyang nag-eksperimento. Parang tuko, gumapang siya sa dingding. Sa huli, hindi nahulog ang buong katawan niya. Malinaw, ang engravings function na ito ay walang problema sa pagdala sa kanya. Nang bumaba si Huang Feng mula sa dingding, tuwang-tuwa siya. Nakakita na siya ng mga katulad na bagay sa ilang pelikula, ngunit hindi pa niya ito nakita sa katotohanan. Ang function na ito ay maaaring gumanap ng malaking papel sa ilang partikular na sitwasyon. Ano ang magic silk na iyon? Matapos subukan ang engravings function ng glove, nagsimulang pag-aralan muli ni Huang Feng ang magic silk. Ayon sa pagpapakilala ng glove na ito, mayroong 100 metrong magic silk sa glove na ito. Gayunpaman, ang guwantes na ito ay napakanipis. Mukhang wala naman itong tinatago. Saan nakatago ang magic silk? Ungol ni Huang Feng. Ang mga bagay na ito ay mabuti, ngunit walang manual ng pagtuturo. Kinailangan niyang dahan daw ang malaman ito sa kanyang sarili. Hoy, ano ito? Natagpuan ni Huang Feng ang maliit na protrusion sa pagitan ng kanyang kanang hinlalaki at hintuturo. Hindi sinasadyang pinindot iyon ng kaliwang kamay niya. Pagkatapos, sa susunod na sandali, isang manipis na sinulid na sutla ang lumabas mula sa loob. Ang silk thread na ito ay napakanipis. Kung ang isa ay hindi tumingin mabuti, kahit na sila ay malapit, hindi nila ito makikita ng malinaw. Ang sinulid ng sutla ay patuloy na umuusad. Matapos hawakan ang dingding ay naayos ito. Hinayla ni Huang Feng ang sinulid na sutla na may nagulat na ekspresyon. Napakahigpit nito, kaya nakatago dito. Masaya si Huang Feng. Gayunpaman, hindi niya alam ang partikular na function ng magic silk na ito. Paano ko babawiin? Don't tell me pipilitin ko pa itong maliit na bukol. Pinindot ni Huang Feng ang button habang nagmumuni-muni. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay lumipad ng hindi mapigilan patungo sa dingding, na nagbigay ng takot kay Huang Feng. Hindi niya namamalayan na inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang harapan upang protektahan ang kanyang sarili. Matapos madikit ang katawan niya sa dingding, ang kaliwang kamay niya ay nakadikit sa dingding. Kaya nga kung paano ito gumagana. Puno ng pagtataka ang mukha ni Huang Feng na walang kahit katiting na takot mula noon. Pagkatapos noon, naisip ni Huang Feng kung paano ilagay ang demonyong seda sa glove. Matapos alamin ang mga gamit ng guwantes, naging mapaglaro si Huang Feng at lumipad sa silid. Sumunod din si Little White at nagpatuloy sa pagtakbo. Habang tumatakbo ito ay sumigaw ito. Halata naman na good mood ito. Matapos maglaro ng ilang sandali, huminto si Huang Feng. Medyo hindi pa rin nasisiyahan ang mukha niya. Pagkatapos nito, naisip ni Huang Feng na ang bagay na ito ay mukhang katulad ng mga leather na sapatos na nakuha niya noon. Pareho silang high-tech na produkto. Ang dalawang bagay ay maaaring mula sa parehong space-time. Siyempre, maaaring hindi. Gayunpaman, sa anumang kaso, ang dalawang bagay na ito ay napakahusay. Dahil dito, naging interesado si Huang Feng sa iba pang mga bagay sa space-time na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na ito ay mas advanced kaysa sa mga nasa kanyang espasyo-oras. Bukod dito, maganda rin ang kanilang mga pag-andar. Natural na gusto niya ang mga ito. Hindi lang niya alam kung kailan niya muli makukuha ang mga ito. Pagkatapos nito, inilagay ni Huang Feng ang glove sa storage ring. Sabay ibinalik niya sa storage box. Ngayon, parami ng parami ang mga bagay sa kanyang storage box. Sa kabutihang palad, maraming bagay ang maliit sa laki. Kung hindi, hindi ito magiging sapat. Pagkatapos, inilagay ni Huang Feng sa storage box ang mga plastic grenade, mini military shovel, at maging ang mga bagong plastic na pistola na binili niya ngayon. Mahirap hulaan ang mga bagay sa ibang mga espasyo, ngunit para sa kaliwang kamay na baril na kakakuha lang niya, si Huang Feng ay may mga ideya pa rin. Ayon sa putik at dugo sa ibabaw ng baril, hinala ni Huang Feng na ang baril ay nagmula sa panahon ng digmaan. Bagamat hindi niya alam kung anong espasyo iyon, dapat may digmaan doon. Sa makatuwid,
sinadya niyang binili ang mga bagay na ito upang mapataas ang rate ng tagumpay ng palitan sa mga bagay sa espasyong iyon. Ito rin ang unang pagkakataon na si Huang Feng ay gumawa ng isang napakatiwalang hula. Sa makatuwid, espesyal na inihanda niya ang ilang mga bagay. Tungkol naman sa mga bagay na inihanda niya noon, medyo komplikado. Kung tutuusin, hindi niya alam kung anong klaseng espasyo ang mga bagay na ipinagpalit niya noon. Matapos ilagay ang lahat, si Huang Feng ay nagluto. Matagal na niyang nilalaro ang Magic Silk Gloves. Hindi pa siya kumakain. Para naman kay Little White, sinundan din niya si Huang Feng palabas. Parang tuta, ikanaway niya ang kanyang buntot sa harap ni Huang Feng. Wala siyang anumang dignidad bilang isang lobo. Hindi nagtagal pagkatapos lumabas si Huang Feng, nagkaroon muli ng kislap ng liwanag sa kanyang storage box. Nawala ang plastik na granada na inihanda niya, at napalitan ito ng totoong granada na may putik. Suyuan, suyuan, suyuan. Napuno ng putok ng baril ang langit. Ibinaba ni Niuwazi ang kanyang katawan at nagtago sa simpleng kuta. Puno ng putik ang kanyang katawan, at mas madumi pa ang kanyang mukha. Naghalo ang putik at dugo at damaykit sa mukha niya. Kahit anong pilit niya, hindi niya ito malinisan. Alam ni Niuwazi na may dugo si Uncle Wu sa dugo. Patay na si Uncle Wu. Namatay siya sa harap niya. Nakita niya si Uncle Wu na binaril sa dibdib ng kalaban gamit ang sariling mga mata. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Uncle Wu ay hindi pa patay. Lumingon siya at tumingin kay Niuwazi, at sinabing, Niuwazi, hindi na kaya ni Uncle Wu. Kailangan niyang mauna. Huwag kang umiyak, at huwag kang matakot. Isa ka ng tunay na mandirigma. Ang tunay na mandirigma ay makakadugo lamang, ngunit hindi umiiyak. Tandaan na protektahan ang iyong sarili ng mabuti. Kung maaari, pumatay ng ilan pang Hapones at kunin ang bahagi ni Uncle Wu. Pagkatapos, namatay si Uncle Wu na may ngiti sa labi. Naalala pa ni Niuwazi na walang bakas ng takot sa mukha ni Uncle Wu, isang ngiti lang. Bagamat napakadumi rin ng kanyang mukha, kitang-kita ni Niuwazi ang kanyang ngiti. Hindi umiyak si Niuwazi sa pagkakataong ito, at hindi rin siya natatakot. Bagamat may luha na sa kanyang mga mata, pilit niyang pinipigilan iyon nang maisip niya ang mga sinabi ni Uncle Wu. Pagkatapos noon, parang walang nangyari, nagpatuloy siya sa paghiga sa bunker at pinagbabaril. Gayunpaman, mas may galit sa kanyang mga mata. Ngayon, hindi lang niya gustong ipaghiganti ang kanyang mga magulang, ngunit gusto rin niyang ipaghiganti si Uncle Wu. Uncle Wu, huwag kang mag-alala. Papatayin ko talaga ang lahat ng mga demonyong ito at ipaghihiganti kita. Kabanata 166. Ang rehimiento ni Niuwazi ay inutusang ipagtanggol dito sa loob ng 48 oras. 24 na oras ang lumipas, at ang posisyon ay nasa kanilang mga kamay. Gayunpaman, napakabigat din ng mga nasawi. Si Niuwazi na ngayon ang acting class monitor. Dahil namatay sa labanan ng class monitor at ang vice class monitor, dalawa na lang ang natira sa buong klase. Maliban sa kanya, may isa pang nakaligtas. Gayunpaman, ang taong iyon ay malubhang nasugatan at inilipat sa likod para sa paggamot. Sa makatuwid, ang tanging natitira sa kanilang klase na maaaring lumaban ay si Niuwazi. Bilang resulta, ito ang kanyang unang pagkakataon sa larangan ng digmaan. Hindi pa nga siya umabot sa pagtanda, kaya lang naging acting class monitor siya. Matapos maging acting class monitor, mas naunawaan din niya ang mga responsibilidad. Kasabay ng pagkamatay ni Uncle Wu, mabilis na nag-mature ang batang Niuwawa. Isa na siyang tunay na mandirigma, isang mandirigma na puro dugo at hindi lumuluha. Ngayon lang, naitaboy nila ang isa pang pag-atake ng kalaban. Hindi niya maalala kung ilang beses na iyon. Anyway, kapag nakita nila ang kalaban, lalaban sila hanggang sa umatras. Hindi maliit ang kanilang nasawi, ngunit napakataas din ng casualty ng kalaban. Matapos mabaigo ang singil na ito, hindi na nagmamadaling sumingil muli ang kaaway. Sa halip, pinili nilang maglunsad ng panibagong pag-atake ng artillery. Boom, boom, boom. Ang tunog ng putok ng artillery ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa paligid. Dati, takot na takot si Niuwazi sa tunog na ito noong una siyang pumasok sa larangan ng digmaan. Sa oras na iyon, nasa tabi niya si Uncle Wu para alagaan at aliwin siya.
Gayunpaman, ngayong wala na si Uncle Wu, wala nang umaaliw sa kanya. Alam ni Niu Huazi na kailangan niyang maging malakas. Siya na ang acting class monitor. Hindi na siya baguhan na kakapasok lang sa larangan ng digmaan. Hindi na kinabahan at natatakot si Niu Huazi. Kahit na nagtago siya sa likod ng takip ay inilabas niya ang plastik na pistola mula noon at pinaglaruan. Ito ay regalo mula kay Uncle Wu. Nais niyang panatilihin itong mabuti. Hindi na mamalayan, sa wakas ay nawala ang tunog ng putok ng artillery. Yung mga hindi patay, bumangon ka at magtago. Muling tumunog ang pamilyar na boses ng regiment commander, ngunit hindi na ito kasing lakas ng dati. Nasugatan din ang regiment commander sa labanan ngayon lang. Binaril siya sa braso, ngunit hindi pinili ng regiment commander na umalis. Pinilit pa rin niyang manatili sa posisyon. Marami sa kanyang nasugatan na mga kasama ay ganoon din. Hanggat hindi sila malubhang nasugatan at hindi makapagpaputok ng baril, nanatili silang lahat sa posisyon at tumangging umalis. Lahat sila ay mga bayani. Napaisip si Niu Huazi sa sarili. Ang mga sundalong ito ang mga bayaning pinag-usapan ng mga nagkukwento. Mas heroic pa sila kaysa sa mga tauhan sa mga libro. Gusto kong maging isang bayani tulad nila. Gusto kong pumatay ng maraming demonyo hanggat kaya ko para ipaghiganti ang mga magulang ko at si Uncle Wu. Sa oras na ito, umakyat na rin si Niu Huazi. Napakabuti pa rin ng kanyang swerte. Hanggang ngayon, hindi pa siya nasaktan. Ang katawan niya lang ang medyo madumi. Gayunpaman, ito ay walang halaga na bigyang pansin. Muling umatake ang kalaban. Ilang beses na ba? Kahit ilang beses silang umatake, hindi nila maagaw ang base dahil nandito pa rin tayo. Hanggat narito ang isa sa atin, hindi nila magagawang sakupin ang base. Puno ng determinasyon ang mukha ni Niu Huazi. Isang labanan lang ang naging tunay na lalaki mula sa isang lalaki. Naiintindihan niya ang kanyang misyon. Saktan mo sila ng malakas. Huminga ng malalim ang commander. Pumasok na ang kalaban sa kanilang shooting range. Nagpaputok si Niu Huazi. Sa loob ng kanyang larangan ng paningin, nahulog sa lupa ang kaaway na kanyang pinupuntirya. Ito ang una. Kasunod nito, isa pang kaaway ang bumagsak sa lupa. Ang pangalawa, Tiuwo, nakita mo ba iyon? Pinaghihiganti kita. Siguro tama ka. Pwede na talaga akong maging sharpshooter. Kapag naging sharpshooter ako, kaya kong pumatay ng mas maraming kaaway at maipaghiganti ko kayong lahat. Bagamat sunod-sunod na nahuhulog ang mga kalaban, hindi gaanong nagpapakita ng emosyon ang mukha ni Niu Huazi. Malamig pa rin ang mukha niya. Sa nakalipas na 20 oras, nakakita siya ng maraming pagkamatay, kapwa mula sa kanyang sariling mga tao at mula sa kanyang mga kaaway. Nakita na niya ang lahat ng uri ng pagkamatay. Wala nang dapat ikagulat pa. Layunin, sunog, hilahin ang bulk, layunin muli, sunog. Ang pagkilos na ito ay paulit-ulit na paulit-ulit. Mag-ingat sa mga granada. Sa pagkakataong ito, biglang sumigaw ang isang kasama sa hindi kalayuan. Bumilis ang tibok ng puso ni Niu Huazi. Nakita niya ang isang bagay na lumilipad patungo sa kanya sa hangin. Dapat ay isang granada. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Mamamatay na ba ako? Bagamat iyon ang naisip niya, sinunod pa rin niya ang mga galaw na itinuro sa kanya ni Uncle Wu na umiwas. Kung kaya niyang iwasan, hindi niya alam. Nakahiga si Niu Huazi sa lupa. Lumapag ang lumilipad na bagay sa hindi kalayuan sa kanya. Akala niya mamamatay na siya. Gayunpaman, ang pagsabog na naisip niya ay hindi dumating. Itinaas ni Niu Huazi ang kanyang ulo at mukhang mausisa. Parang granada ang bagay na iyon. Ito ay bilog. Gayunpaman, walang usok o pagsabog dito. Tahimik lang itong nakahiga. Isang mute na granada. Medyo nalito si Niu Huazi. Gayunpaman, kahit na ano, ayos lang siya. Kung hindi siya patay, patuloy niyang papatayin ang mga Hapones. Dapat ay si Uncle Wu ang nagpoprotekta sa kanya. Pakiramdam niya ay kulang pa ang kanyang napatay at gusto niyang ipagpatuloy niya ang pagpatay para matulungan siya. Bumalik si Niu Huazi sa bunker at nagpatuloy sa pagbaril. Tungkol naman sa granada na hindi sumabog, walang nagbigay pansin dito sa magulong larangang ito. Walang makita, karaniwan para sa mga granada na hindi sumabog sa labanan. Walang dapat ikagulat, nang ang isang bunker na hindi kalayuan sa granada ay pinasabog ng kalaban, tinakpan ng lumilipad na lupa ang granada na hindi sumabog.
Ito ay naging mas mahirap para sa sinuman na mapansin ito. Marahil ay medyo nagulat ang Hapones na naghagis ng granada nang makita niya ang sitwasyong ito. Ito ay dahil malinaw niyang hinayla ang fuse. Nang ihagis ang granada, nagbubuga rin ito ng puting usok. Pagkatapos noon ay hindi na niya ito pinansin. Kung tutuusin, napakagulo ng larangan ng digmaan. Hindi niya napigil ang tumitig sa isang granada. Pagkatapos, hindi napansin ng magkabilang panig na ang granada na lumilipad sa kalangitan ay kumikislap na may mahinang liwanag at nawala sa isang iglap. Gayunpaman, may isa pang lumitaw sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tila nagkaroon ito ng ilang pagbabago. Wala nang puting usok sa buntot. Sa hitsura, parang medyo iba. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang granada ay nasa himpapawid. Hindi. Napansin ng magkabilang panig ang pagbabagong ito. Pagkatapos nito, ang granada ay patuloy na lumipad at lumipad patungo sa New Wazi. Gayunpaman, matapos itong lumapag, hindi ito sumabog. Kung tutuusin, imposibleng sumabog ito dahil peke iyon. Ang isang pekeng hindi maaaring sumabog. Kabanata 167. Ang larangan ng digmaan ay magulo. Sa ganitong kapaligiran, walang makakapansin sa sitwasyong ito. Kung tutuusin, hindi ito ang unang pagkakataong hindi sumabog ang isang granada sa larangan ng digmaan. Walang sino man ang sadyang susuriin, hindi banggitin na ang pekeng granada ay natatakpan na ng lupa. Nag-shooting pa rin si New Wazi. Bagamat bagong recruit siya at ito ang una niyang laban, talented talaga siya sa aspetong ito. Pataas ng papataas ang shooting standard niya. Hindi siya mababa sa mga veterano na lumahok sa maraming laban. Ang malataid na pag-atake ng kalaban ay muling itinulak pabalik ni New Wazi at ng iba pa ng matyaga. Inutusan pa rin ng komandante ang mga tao na bumaba at linisin ang larangan ng digmaan. Gayunpaman, dapat ding malaman ng kalaban sa kabilang panig na nauubusan na sila ng bala. Sa makatuwid, sa tuwing matatapos ang isang pag-atake, magpapadala sila ng mga tao upang manood sa larangan ng digmaan. Kung nalaman nilang nililinis nila ang larangan ng digmaan, babarilan at haharangan sila. Sa makatuwid, ang paglilinis sa larangan ng digmaan ngayon ay hindi kasing dali nang sa simula. Hindi nilinis ni New Wazi ang larangan ng digmaan. Sa katunayan, mula noong unang beses niyang nilinis ang larangan ng digmaan, nang malaman ni Uncle Wu na lihim siyang nagtago ng pistol, hindi na muling nilinis ni New Wazi ang larangan ng digmaan. Ayaw niyang magnakaw ng kahit ano. Bukod dito, kung tumakbo siya sa larangan ng digmaan ng walang ingat, papagalitan siya ng commander. New Wazi, kamusta ka? Nasaktan ka ba? Walang kamalay-malay. Naglakad ang commander sa gilid ni New Wazi. Mabilis na tumayo si New Wazi at sumaludo. Hindi ito masyadong standard. Sinabi niya, sa pag-uulat kay komandante, hindi nasaktan si New Wazi. Maaari kong ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kaaway. Manam, not bad. Good job, New Wazi. Tinapik ng commander ang balikat ni New Wazi gamit ang kanang kamay na hindi nasaktan. Samantalang ang kaliwang kamay niya ay nakabenda lang at nakasabit sa leeg niya. Gayunpaman, ang paggamot sa sugat ay hindi napakahusay. May umaagos pa ring dugo. Ikaw na ngayon ang acting squad leader. Hindi ka pwedeng umiyak. Nakangiting sabi ng commander. Commander, hindi ako umiyak. Sinabi ni New Wazi na may kaunting kawalang kasiyahan. Sino yung umiyak nung una silang dumating? Nakangiting sabi ng commander. Bagamat napakahirap ng labanan, maganda pa rin ang kalooban ng commander. Commander, lumang kasaysayan na yan. Isa na akong tunay na mandirigma. Hindi na ako iiyak. Sabi ni Uncle Wu, duguan lang daw ang tunay na mandirigma at hindi umiyak. Malakas na sabi ni New Wazi. Oo, tama si Old Wu. Tumango ang miyembro ng team. Pagkatapos, malungkot niyang sinabi, Elder Wu, ang napakabuting sundalo ay namatay ng ganoon. New Wazi, kailangan mo ring mag-ingat. Naiintindihan mo ba? Oo, malakas na tumango si New Wazi. Sinabi noon ni Uncle Wu na kahit na ang mga may karanasang veterano ay hindi magagarantiya ng kanilang sariling kaligtasan sa larangan ng digmaan. Walang mata ang mga bala. Hindi nila sasabihin na recruit lang ang pinapatay nila at hindi mga veterano. Ang mga veterano ay mas mahusay lamang sa pagprotekta sa kanilang sarili kaysa sa mga recruit.
Ang posibilidad ng kamatayan ay mas mababa, ngunit hindi ito zero. Lalo na sa ganitong sitwasyon kung saan sila ay dahado, kahit sino ay maaaring mamatay. Maaaring si Uncle Wu, maaaring si Niu Wazi, maaari rin itong regiment commander sa harap nila. Sa makatuwid, walang nang ahas na maging pabaya sa larangan ng digmaan. Matapos pasiglahin si Niu Wazi ng ilang sandali, pumunta ang komandante para aliwin ang iba. Ito ay isang bagay na gagawin ng commander tuwing may pahinga sa labanan. Kahit nasugatan siya at hindi maganda ay ginawa niya pa rin. Ang mga moldito na ito. Tumingin si Niu Wazi sa mga bangkay sa larangan ng digmaan at tumingin sa kanyang mga kasama na humahagulgol sa sakit. Sa di kalayuan, abala ang mga medics. Sila ang pinakabisi sa lugar na ito dahil may mga taong masasaktan sa bawat sandali. Kahit nasa panahon ng labanan, ang mga medic na ito ay kailangang ipagsapalaran na tamaan ng putok ng baril upang gamutin ang mga nasugatan. Nandoon sila kung saan man may mga sugatan. Mabilis na umupo muli si Niu Wazi at sinimulang linisin ang kanyang baril at ihanda ang mga bala. Kung may oras pa mamaya, ipipikit niya ang kanyang mga mata at magpahinga sandali. Ito ang mga bagay na itinuro sa kanya ni Uncle Wu noon. Itinuro niya sa kanya kung paano mabilis na umangkop sa larangan ng digmaan. Naalala niya lahat, ang kalaban ay patuloy na umaatake. Matagal na silang hindi nakakapagpahinga ng maayos. Si Niu Wazi ay inaantok na rin, ngunit hindi siya nang ahas na matulog. Sa karamihan, pipaikit siya at magpapahinga sandali. Pagod na pagod siya, natatakot siya na kapag nakatulog siya ay hindi na siya magising. Major, ang paglaban ng kalaban ay napakatibay. Ang aming pag-atake ay naitaboy na naman. Hindi kalayuan sa larangan ng digmaan, may ilang tao. Nakatingin sila sa larangan ng digmaan gamit ang mga binocular mula sa mas mataas na lugar. Soon, hindi na sila makakatagal. Ibinaba ng isa sa kanila ang binocular at mahinang sinabi sa mga taong nakapaligid sa kanya. I admire their spirit, but it's useless. This can't offset the gap between the two sides. They have few people than US. Mas masahol pa ang mga armas nila kaysa sa atin. Hindi kasing yaman natin ang karanasan nila sa pakikipaglaban. Ngayong kulang sila ng bala, sa tingin ko ay hindi na nila tayo mapipigilan ng masyadong matagal. Tama ka, Major. Tumango ang katabi niya at sinabing, pero kung tutuusin, matagal na tayong pinigilan ng mga taong ito. Hindi matatawaran ang kanilang lakas. Tumango ang mayor, at pagkatapos ay sinabi na may malungkot na ekspresyon, wala nang gaanong oras na natitira hanggang sa oras na napagkasunduan natin ng kanyang kamahalan Kimura. Kung hindi tayo makakarating doon sa tamang oras, ito ay magiging napakahirap para sa kanya. Kaya, sa susunod na pag-atake, anuman ang mangyari, kailangan mong talunin sila para sa akin. Nananatili sila sa kanilang huling bit ng espiritu, ngunit kapag tayo ay bumagsak, sila ay bumagsak. Wala sa magandang mood si Major. Nakatanggap siya ng misyon na suportahan si Mr. Kimura malapit sa Liu County. Gayunpaman, sa daan, nakasalubong niya ang kalaban sa kanyang harapan. Hindi niya ito sineryoso. Kung tutuusin, marami na silang nakitang ganyang mga kaaway. Matatalo sila sa isang suntok. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang hukbong nasa harapan niya ay halatang iba sa mga nakita niya noon. Napakatibay ng kanilang fighting spirit. Kahit nakakaunti ang mga tao at kulang sa armas at bala, nagawa pa rin nilang pigilan sila ng napakatagal. Bukod dito, tinatayang mapipigilan sila saglit. Ito ay naging sanhi ng kanyang labis na kalungkutan. Tandaan mo, kapag umatake tayo mamaya, ayoko ng bihag. Kailangan pa nating magmadali. Ang pag-iingat ng mga bihag ay maaantala tayo. Hoy! Sabay na sagot ng mga katabi niya. May malupit na ngiti sa kanilang mga mukha. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumatay sila ng mga bihag. Hindi nila naramdaman ang kaunting psikolohikal na presyon. Bukod dito, matagal na silang pinigilan ng mga taong nasa tapat nila. Oras na para bigyan sila ng kaunting parusa. Pagkatapos magsalita ng mayor, hiniling niya sa mga tao sa ibaba na magpahinga sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magpahinga, ilulunsad nila ang pag-atake. Sa pagkakataong ito, ito ay isang pangkalahatang pag-atake. Dapat nilang kunin ang kabaligtaran na posisyon at ganap na alisin ang kalaban. Kabanata 168.
Si Niuwazi ay walang gaanong oras para magpahinga. Hindi dahil sa muling pagsalakay ng kalaban. Sa halip, ito ay dahil ang kanilang commander ay nag-utos sa mga makakagalaw pa at may lakas pa na magdala ng mga pala, asarol at iba pang kagamitan para ayusin ang mga kuta sa kanilang harapan. Bagamat pagod na si Niuwazi, tumayo siya nang matanggap niya ang order. Pinulot niya ang pala na di kalayuan sa kanya. Ito ang pala na ginamit nila sa paghuhukay ng mga kuta bago nagsimula ang labanan. Niuwazi, may lakas ka pa ba? Ang matandang kawal na namamahala sa pamamahagi ng mga martilyo at asarol ay bahagyang nagulat nang makita niya si Niuwazi. May impresyon siya kay Niuwazi. Noong unang dumating ang batang ito, sa sobrang takot niya ay umiyak siya nang makita ang kalaban. Naging biro siya sa lahat ng ilang sandali. Gayunpaman, ang ganitong uri ng sitwasyon ay karaniwan sa mga recruit. Sa makatuwid, walang sino man ang may masamang intensyon. Hindi rin inaasahan ng matandang sundalo na mabubuhay pa si Niuwazi, isang recruit. Dapat malaman na ang mga casualty sa kanilang panig ay lumampas na sa 1/4 ng mga casualty. Karamihan sa kanila ay mga recruit na kakapasok lang sa larangan ng digmaan o minsan o 2 beses na sa larangan ng digmaan. Hindi nila inaasahan na buhay pa si Niuwazi. Ngayon ay tila hindi man lang siya nasaktan. Ang swerte niya talaga. Oo nga pala, bilasan mo akong bigyan ng pala, sabi ni Niuwazi. Alam din ng matandang sundalo na hindi ngayon ang oras para makipag-chat. Mabilis niyang hinanap ang mga pala at sa wakas ay natagpuan niya ang pinakamaliit para kay Niuwazi. Ang mga pala na ito ay hiniram lahat sa mga kalapit na magsasaka. Sa maraming magsasaka, ang mga bata ay magtatrabaho sa bukid. Sa makatuwid, magkakaroon ng ilang maliliit na pala sa bahay. Tamang-tama para sa Niuwazi na gamitin. Sino ang nagtanong sa kanya na maging bata at mahina? Ang matandang sundalo ang nag-aalaga kay Niuwazi. Gayunpaman, medyo hindi nasisiyahan si Niuwazi. Tumingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanya at hindi na nagsalita sa huli. Hindi siya masaya dahil ayaw niyang tretuhin siya ng iba bilang isang bata. Isa na siyang tunay na sundalo. Siya ay nasa larangan ng digmaan at pumatay ng mga kaaway. Hindi na talaga siya bata. Gayunpaman, alam din niyang ginagawa ito ng matandang sundalo para sa kanyang kapakanan. Bukod dito, kailangan ding kunin ng ibang mga sundalo ang kanilang mga pala. Sa makatuwid, hindi niya sinayang ang kanilang oras. Ibinalik ni Niuwazi ang maliit na pala sa kanyang kinatatayuan at nagsimulang maghukay, na itinambak ang lupa sa kanyang harapan. Ang mga kuta dito ay orihinal na hinukay nila sa isang emergency, kaya hindi ito masyadong maganda. Matapos dumaan sa putok ng artillery ng kaaway at mahigit 20 oras na labanan, marami na itong napinsala. Sinasamantala ang oras ngayon, mabuti itong ayusin. Siyempre, hindi na kailangang gawin iyon ng mga nasugatan o napagod. Ang kailangan nilang gawin ay magpahinga ng mabuti para mas makalaban nila ang mga Hapones. Talagang hindi maganda ang lakas ni Niuwazi. Ilang sandali pa ay humihingal na siya. Sa kabutihang palad, ang bunker na nasa kanyang harapan ay napreserba ng husto at hindi niya kailangan na ganap na ayusin ito. Nang matapos na ayusin ni Niuwazi ang mga kuta sa kanyang harapan, muling narinig ang boses ng commander. Nag-aayos na ang kalaban, at akmang sisilakay muli, lahat pumunta sa itinalagang posisyon. Narinig din ni Niuwazi ang utos na ito at agad na itinapon ang pala. Wala na siyang pakialam ngayon. Pagkatapos noon, humiga siya sa inayos na bunker at tumingin sa malayo. Itong mga nakatutuwang Hapones, halika na kayong lahat, turuan kayo ng inyong lolo niyo ng magandang aral. Si Niuwazi ay natutong magmura. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay karaniwan sa larangan ng digmaan. Karamihan sa mga sundalo ay walang kultura. Maraming beses, mas maipapahayag ng pagmumura ang kanilang mga iniisip sa kanilang mga puso. Gayunpaman, hindi napansin ni Niuwazi na ang maliit na pala na kanyang itinapon, sa ibabaw na puno ng alikabok, ay may isang kislap ng liwanag. Halos magkasabay, sa larangan ng digmaan sa pagitan ng magkabilang panig, ay nagkaroon ng kislap ng liwanag sa lugar na hindi pa nalilinis sa oras. Pagkatapos noon, may mga pagbabagong nangyari doon. Bagaman sa tuwing huminto ang labanan, ang komandante ay nagpapadala ng mga tao upang linisin ang larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang oras ay mahigpit, at ang kaaway ay nakabantay. Sa makatuwid,
hindi nila ito ganap na malinis. Imposible iyon. Sa makatuwid, magkakaroon pa rin ng maraming baril at balas sa larangan ng digmaan. May mga granada pa at iba pa. Napakainggit ng commander, ngunit hindi siya nang ahas na ipadala ang kanyang mga sundalo sa kanilang kamatayan. Kaya naman, manood na lang siya at umaasa na kaya nilang manalo sa laban. Pagkatapos nito, magkakaroon ng sapat na oras para maglinis. Hindi napansin ni New Wozi na nagbago ang kanyang pala. Ito ay hindi na ang kalawang na pala mula sa dati, ngunit isang bagong-bagong pala. Sa oras na ito, ang kanyang atensyon ay nasa kaaway na kaharap niya. Tila kumikilos ang kalaban at malamang na maglulunsad ng matinding pag-atake. Kasabay nito, si Huang Feng, na kumakain sa Earth, ay biglang nakarinig ng boses sa kanyang isipan. Tumigil sa paggalaw ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang chopsticks, nagmamadaling tumakbo sa kanyang kwarto at kinuha ang storage box. 4 na item mula sa parehong space-time ang nakolekta. Gusto mo bang mag-teleport? Ang medyo mekanikal na boses na ito ay tumunog sa isipan ni Huang Feng. Hindi pa niya narinig ang ganoong boses noon. Naintindihan din niya na dapat may nakuha na naman ang storage box. Bukod dito, sa pagkakataong ito, nakabuo ito ng 4-piece set, kasama ang mga bagay na nakuha noon. Maaari nitong ipatawag ang Shenren, o hindi, maaari itong mag-teleport. Ibinuhos ni Huang Feng ang laman ng storage box sa lupa. Sure enough, nakahanap siya ng bago. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay sa pagkakataong ito, hindi lang isang bagong item ang nakuha niya, kundi 3. Hindi naisip ni Huang Feng na makakakuha siya ng 3 bagong item ng sabay-sabay. Dati, 2 item lang ang makukuha niya sa isang pagkakataon, at napakabihirang ng sitwasyong iyon. Kadalasan, isang item lang ang makukuha niya sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kahon ng imbakan ay malinaw na magbibigay sa kanya ng isang sorpresa. Gayunpaman, pagkatapos tingnan ang 3 bagay na ito, medyo hindi siya nakaimik dahil ang mga bagay na ito ay hindi normal na kayamanan. Halos wala silang halaga, isang kalawang na pala na napakaliit pa. Ang isang rifle na may sirang hawakan ay mayroon lamang 2 bala sa loob nito. Ang huling bagay ay isang granada na tila hindi magagamit. Ang fuse ay hinayla. Dapat ay sumabog ito, ngunit ngayon ay tila wala na. Dapat ay pinilit na huwag sumabog ng kahon ng imbakan. Nang makita ang 3 bagay na ito, naisip ni Huang Feng ang left-hand gun na nakuha niya noon. Kung nahulaan niya ng tama, ang 4 na item na ito ay dapat magmula sa parehong space-time. Nagkaroon siya ng ganitong haka-haka noon, kaya partikular niyang binili ang mga item na iyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na wala pang 1 oras pagkatapos niyang ilagay ang mga bagay na ito, lahat ng mga ito ay pinalitan. Ito dapat ang pinakamabilis na oras. Bukod dito, ito ay 3 item ng sabay-sabay. Kabanata 169. Nakolekta na ang 4 na item sa parehong space-time. Gusto mo bang magpatuloy sa teleportation? Muling tumunog sa isipan ni Huang Feng ang mekanikal na boses. Obviously, ito ay muling nagpapaalala kay Huang Feng. Oo, hindi masyadong nag-alinlangan si Huang Feng bago niya ito kinumpirma. Ito ay dahil hindi niya alam kung ano ang space-time na pupuntahan niya, kaya hindi siya makapaghanda ng maaga. Ang mga bagay na nakuha niya ay nakaimbak lahat sa kanyang storage ring, kaya hindi na siya nakapaghanda ng iba. Bukod dito, hindi niya alam kung ang mga bagay na inihanda niya ay maaaring dalhin sa space-time. Kung tutuusin, ito ang unang beses niyang mag-teleport. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Huang Feng, ang kaliwang sibat na nakuha niya noon ay automatikong lumipad palabas sa storage ring, at ang 3 bagay sa kanyang harapan ay lumipad din pataas. Isang kabuuan ng 4 na bagay ang mabilis na umiikot sa hugis ng bilog sa harap ng kanyang mga mata. Oo naman, hindi mali ang hula ni Huang Feng. Ito talaga ang 4 na bagay na ito. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang kaliwang sibat ang unang kukuha ng 4 na piraso ng kagamitan, hindi nagtagal pagkatapos niyang makuha ito. Ang mga bagay na matagal na niyang nakuha, tulad ng mga leather na sapatos, ang golden silk soft armor, at iba pa, ay walang anumang paggalaw hanggang ngayon. Sa pag-iisip ng golden silk soft armor, bumilis ang tibok ng puso ni Huang Feng.
Habang may oras pa ay mabilis niya itong sinuot dahil hindi niya alam kung ano ang teleportation space. Gayunpaman, sa pagtingin sa apat na bagay, ang espasyong iyon ay hindi dapat masyadong mapayapa. Sa makatuwid, nadama niya na mas mahusay na magsuot ng Golden Silk Soft Armor. Pagkatapos maisuot ang Golden Silk Soft Armor, nagsuot lang si Huang Feng ng leather na sapatos. Kasabay nito ay isinuot na rin niya ang mga gloves na kakakuha lang niya. Ito na ang pinakamalakas niyang estado. Pagkatapos magbihis ng maayos, tahimik na naghintay si Huang Feng. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng apat na gamit sa harapan niya. Sa gitna ng apat na bagay, dahan-daang lumitaw ang isang whirlpool. Ang whirlpool ay lumaki, at si Huang Feng ay nakaramdam ng lakas ng pagsipsip. Ang lakas ng pagsipsip ay patuloy na tumataas. Ang puso ni Huang Feng ay talagang kinakabahan. Kung tutuusin, ito ang unang beses niyang mag-teleport. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari, kung magkakaroon ba ng anumang aksidente, kung malalagay ba siya sa panganib pagkarating sa kabilang espasyo. Wala siyang alam tungkol dito. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na hindi niya mapipiling tumakas. Pagkatapos ng lahat, ang storage box na ito ay isang pagkakataon para sa kanya. Hindi niya kayang sumuko. Sa makatuwid, nang maramdaman niyang lumalakas ang puwersa ng pagsipsip, bagamat kinakabahan si Huang Feng, hindi niya nilayon na tumakas. Sa wakas, ang katawan ni Huang Feng ay sinipsip at dahan-daang lumipad sa puyo ng tubig. Kakaiba, ang iba pang mga bagay sa silid sa paligid niya ay hindi naapektuhan. Nasa pwesto pa rin sila. Pagkatapos noon, halos sa isang kisap mata, ang katawan ni Huang Feng ay tuluyan ng nakapasok sa puyo ng tubig. Madilim ang paligid, walang ilaw, at walang ingay. Ito ay isang walang laman. Medyo hindi komportable si Huang Feng. Masyadong tahimik dito. Sa kabutihang palad, ang oras na ito ay hindi nagtagal. Muling lumitaw ang mga mata ni Huang Feng, at nagkaroon ng ingay. Sa kanyang mga tainga, may mga umaatungal, may mga nananangis, ngunit mas marami ang putok ng baril at tunog ng pagsabog ng mga granada. Hoy on, all of you hold on, walang pwedeng umatras. Masyadong mabangis ang atake ng kalaban, hindi na tayo makakapit dito. Kahit isang tao na lang ang natitira, kailangan mong kumapit. Kung nandito ang mga tao, nandyan ang posisyon. Kung wala na ang mga tao, nandyan pa rin ang posisyon. Oo, backup, kailangan natin ng backup dito. Amo, walang bala, dali kumuha ng bala. Isang pagsabog ng ingay ang tumunog sa mga tainga ni Huang Feng. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Biglang hinayla ang kanyang katawan, saka siya bumagsak sa lupa ng walang paghahanda. Gusto mo bang mamatay? Nakatayo ng napakataas. Noon lang napansin ni Huang Feng na ang humila sa kanya ay isang binata na mukhang 15 o 16 na taong gulang lamang. Gayunpaman, nababalutan na siya ng putik mula ulo hanggang paa. Siyempre, marami ring dugo, pero hindi niya alam kung sino iyon. Sa sandaling ito, tinatitigan niya si Huang Feng nang nakadilat ang mga mata, na para bang hindi siya nasisiyahan sa kanyang walang ingat na pag-uugali. Sabi ni Commander, may ipapadala daw siya sa klase natin, pero sa totoo lang baguhan na walang alam. Masyadong masungit si Commander. Nagmura ang binata habang gumagapang pabalik sa bunker at tumingin sa unahan. Parang ako ang tinutukoy niya. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Bumangon siya mula sa lupa. This time, hindi na siya direktang tumayo. Sa halip, yumuko siya at tiningnan ang sitwasyon sa paligid. Una sa lahat, nalaman ni Huang Feng na nagbago ang kanyang damit. Ito ay naging isang gray na uniforme ng militar. Medyo luma na ito at punit-punit sa ilang lugar. Nakasuot pa rin siya ng Samuro Magic Silk Gloves na nakuha niya noon, at ang kanyang mga paa ay nakasuot ng leather na sapatos. Ang gintong sutla na malambot na baluti ay nasa loob ng uniforme ng militar, kaya hindi ito nakikita ng mga tagalabas. Medyo out of place ang kanyang kasuotan sa paligid. Ang mga tao sa paligid niya ay madumi, nababalot ng putik at dugo, ngunit siya ay nakasuot ng malinis na damit, puting guwantes, at itim na leather na sapatos. Para siyang commander ng isang party sa TV. Sa katunayan, ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay dapat na isang maliit na sundalo na narito upang suportahan ang batang ito na maaaring hindi pa umabot sa pagtanda.
Ang taong talagang ipinadala ng commander para suportahan siya ay maaaring namatay sa kalahati o pumunta sa ibang lugar. Hindi alam ni Huang Feng, ang alam lang niya ay tila tinatrato siya ng kabilang partido bilang isang taong naririto upang suportahan siya. Ang kamay ni Huang Feng ang rifle sa nakaraang 4-piece set. Nasa baywang niya ang granada at pistola. Ang sirang pala naman ay nasa lupa sa tabi niya. Malinaw na narito rin ang apat na bagay na ito. Umiral din ang storage ring, ngunit ang mga bagay sa loob ay tila mas kaunti. Marami siyang nabili sa supermarket ngayon, ngunit puno ang storage box, kaya pansamantala niyang inilagay sa storage ring at hindi niya inilabas. Pero ngayon, wala na. Sa kabilang banda, ang mga bagay na nakuha niya mula sa iba pang mga espasyo ay dinala lahat. Naunawaan ni Huang Feng na ang mga bagay na ipinagpapalit sa pamamagitan ng storage box ay maaaring dalhin sa ibang mga espasyo, ngunit ang mga bagay na binili niya sa Earth ay hindi maaaring dalhin. Anong ginagawa mo pa? Lumapit ka dali. Mag-ingat ka. Iyuko mo ang ulo mo. Don't simply stick your head out. Naghahanda pa rin si Huang Feng na tingnang mabuti ang nakapaligid na sitwasyon, ngunit sinigawan na siya ng batang nasa harapan niya. Gayunpaman, hindi siya lumingon at nagpaputok pa rin mula sa bunker. Oh, okay, sagot ni Huang Feng. Hindi siya sigurado sa iba pang sitwasyon, ngunit isang bagay ang sigurado. Siya ay nasa larangan ng digmaan ngayon, at ang magkabilang panig ay nakikipaglaban. Malinaw, hindi ngayon ang oras para mataranta. Kung saan ang lugar na ito, kailangan niyang malaman ang higit patungkol dito kapag mayroon siyang oras. Siyempre, ang saligan ay makakaligtas siya sa labanang ito. Kabanata 170. Naglakad si Huang Feng patungo sa bunker, ngunit tinanggal pa rin niya ang puting guwantes at inilagay ito sa storage ring. Kasabay nito, iniligpit din niya ang pala at granada. Hindi niya alam kung kapaki-pakinabang pa ba ang mga bagay na ito, ngunit sinabi sa naunang pagpapakilala na kapag umalis siya sa mga puwang na ito, isang bagay lang ang maaari niyang dalhin. Itong mga bagay na dala niya ay halatang hindi masasayang. Nakahiga si Huang Feng sa bunker. Pinandilatan siya ng bata at sinabing, "Ako ang acting class monitor ng class 2, Niu Wazi. Ikaw ay isang recruit, tama?" Niu Wazi. Ang pangalan na ito ay medyo kakaiba, tahimik na nag-isip si Huang Feng sa kanyang puso. "Oo, kakapasok ko lang sa larangan ng digmaan," sabi ni Huang Feng. "Kung ganon kailangan mong mag-ingat. Hindi ka natutuong mandirigma ngayon. Kung natatakot ka mamaya, umiyak ka lang. Walang dapat ikahiya. At saka, huwag kang masyadong magtaas ng ulo. Kapag sumabog ang shell, huwag kang tatakbo." Sinabi ni Niu Wazi kay Huang Feng ang ilan sa mga bagay sa larangan ng digmaan na itinuro sa kanya ni Uncle Wu noon. Si Huang Feng ay nakinig ding mabuti. Isa nga siyang recruit, at ayaw niyang pabalaykan kaagad siya pagdating niya, kaya may mga bagay na kailangan pa niyang pakinggan. Gayunpaman, agad niyang sinabi, "Hindi ako iiyak sa takot." Medyo natahimik si Huang Feng nang sabihin sa kanya ng isang bata na mas bata sa kanya na iiyak siya kapag natatakot siya. "Noong una akong dumating, ganoon din ang sinabi ko. Gayunpaman, walang dapat ikahiya." Umihi pa si Uncle Wu sa kanyang pantalon. "Ay oo, sinakripisyo na ni Uncle Wu ang kanyang sarili. Siya ang nasa posisyon mo ngayon." Seryosong sabi ni Niu Wazi. Gayunpaman, maaari talaga siyang bumaril at pumatay ng mga tao habang nagsasalita. Oo naman, hindi siya maaaring maliitin. Hindi na nakipagtalo si Huang Feng. Talagang hindi siya natatakot. Kung talagang bigla siyang bumiyahe sa ganoong eksena ng walang kaunting psychological preparation, siguradong matatakot siya. Tao rin siya. Namuhay siya ng maayos sa isang mapayapang panahon. Bigla na lang siyang dumating sa ganitong delikadong eksena. Siyempre, natatakot din siya. Gayunpaman, dahil alam na niya ng maaga na kahit mamatay siya sa eksenang ito, hindi talaga siya mamamatay. Kaya, ano ang dapat katakutan para kay Huang Feng? Sa makatuwid, wala siyang gaanong psychological pressure ngayon. Itinaas din ni Huang Feng ang kanyang ulo upang tingnan ang mga kaaway sa malayo. Sa harap niya ay isang bukas na kapatagan, siksikan sa mga tao. Ang ilan ay sumusugod sa kanya, habang ang iba ay patay na, hindi gumagalaw sa lupa. Tiningnan ni Huang Feng ang kanilang mga damit. Sila ay halos kapareho ng mga Hapones sa Earth. Hindi kaya siya ay lumipat sa Earth, ngunit ang time node ay itinulak pabalik ng ilang dekada.
Sa puntong ito, hindi alam ni Huang Feng sa ngayon. Gayunpaman, hindi siya nagkaroon ng magandang impresyon sa taong kaharap niya na nakasuot ng ganoong damit. Bilang karagdagan, ngayong magkaaway ang magkabilang panig, natural na hindi magiging magalang si Huang Feng. Bang! Pagkatapos magpuntirya ni Huang Feng, desidido siyang nagpaputok. Gayunpaman, ang pag-urong ng baril ay tila medyo lampas sa kanyang inaasahan. Sabagay, first time niyang mag-shooting kaya hindi siya mentally prepared. Medyo napaatras ang buong pagkatao niya. Mag-ingat ka, hindi ka pa nagpaputok ng baril dati. Kahit first time kung magpaputok ng baril ay mas maganda pa sa iyo, sabi ni Niu Wazi sa tabi niya. It's okay. I wasn't mentally prepared kanina lang. It will not happen next time. Bumalik si Huang Feng sa bunker at sinabi. Hindi pa siya nakahawak ng baril noon pa man ay nagpaputok ng baril. Sa makatuwid, ang hit rate ay maaaring isipin. Walang epekto ang shot kanina lang. Sa kabilang banda, si Niu Wazi sa tabi niya, na nag-aakalang siya ay isang kwalipikadong veterano, ay hindi nagulat sa pagganap ni Huang Feng. Kung tutuusin, siya rin ay isang kumpletong recruit kamakailan lamang. Sa makatuwid, pinatay ni Niu Wazi ang mga kalaban sa kanyang harapan habang tinuturuan si Huang Feng kung paano magpuntirya at bumaril. Siyempre, theory lang ang maituturo niya. Ang aktwal na operasyon ay kailangan pa rin ni Huang Feng na magsagawa ng mag-isa. Pinaputok ni Huang Feng ang kanyang pangalawang putok. Marahil ito ay dahil siya rin ay may talento sa lugar na ito, o marahil ito ay dahil siya ay nilinang ang kanyang panloob na puwersa at mahika, na nagbigay daan sa kanya upang kumalma. Ang kanyang pangalawang putok ay tumama sa target, ngunit hindi siya nito ikinamatay. Tumama lang ito sa hita niya. Sinabi ni Uncle Wu na baka maging sharpshooter ako. I think kaya mo rin. Si Niu Wazi sa tabi niya ay tumingin kay Huang Feng na may seryosong mukha at sinabi. Salamat sa iyong pagpapala, sabi ni Huang Feng. Ano? Pagkatapos ng lahat, si Niu Wazi ay hindi nakapag-aral, kaya hindi niya naiintindihan ang kahulugan ni Huang Feng. Sabi ko, sana maging sharpshooter din ako. Thank you for your blessing, Huang Feng said. I'm not blessing you, sa tingin ko lang. Seryoso ang mukha ni Niu Wazi. Okay, ngunit ang future sharpshooter ay walang mga bala, itinuro ni Huang Feng ang baril sa kanyang kamay at sinabi. Pagkatapos nito, ang kailangan niyang gawin ay maghanap ng mga bala. Dahil 2 bala lang ang nasa rifle niya, wala nang matitira. Si Niu Wazi mismo ay kapos din sa mga bala, kaya hindi niya matulungan si Huang Feng dito. Kinailangan ni Huang Feng na maghanap ng mga bala sa gilid. Naglakad siya ng ilang hakbang, ngunit wala siyang nakitang mga bala. Sa halip, nakita niya ang isang patay na tao. Ang mga patay ay karaniwan sa larangan ng digmaan. Ang susi ay may baril sa tabi ng patay. Sigurado si Huang Feng na patay na ang kalaban, kaya kinuha niya ang kanyang baril. Kinuha ko ang baril mo. Tutulungan kitang pumatay ng ilang kalaban. Sabi ni Huang Feng sa sarili. Tiningnan niya ito. May 4 na bala pa sa loob nito. Bagamat hindi ito marami, sapat na ito sa ilang sandali. Mag-ingat ka. Kaka-rating lang ni Huang Feng sa bunker. Bago siya humiga, sumugod si Niu Wazi. Pagkatapos, nakarinig siya ng malakas na ingay sa kanyang tainga. Marami na siyang narinig na ingay sa mga oras na ito. Ito ay tunog ng pagsabog ng granada. Kumusta ka na? Okay ka lang ba? Mabilis na itinulak ni Huang Feng si Niu Wazi at nagtanong. Sumabog na lang ang granada sa bunker sa tabi nila. Maraming lupa ang nabuga. Pareho silang natabunan ng putik. Ngayon, ang mga damit ni Huang Feng ay sa wakas ay kasing dumi ng mga tao sa paligid niya. Ayos lang ako. Dumating ang mahinang boses ni Niu Wazi. Mabilis na tumingin si Huang Feng at nakitang dumudugo ang kanang bahagi ng kanyang dibdib. Malamang na sanhi ito ng shrapnel mula sa pagsabog ng granada. Medic, may nasugatan dito. Malakas na sumigaw si Huang Feng habang nag-iisip ng mga paraan para matulungan si Niu Wazi na pigilan ang pagdurugo. Gayunpaman, walang iba dito. Baka mabalisa lang siya. It's okay. I'm fine. Kaya ko pang labanan ng Japanese. Nagpumiglas si Niu Wazi na bumangon. Mabilis siyang pinatatag ni Huang Feng at sinabing, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Hintayin mong i-bandage ka ng medic. Pagkatapos mong maging mas mahusay, maaari mong labanan ang Hapon. Panipi, well,
Alam din ni Wang Feng na ang kalaban dito ay tinatawag ding Japanese. Bakit hindi ka umiwas ngayon lang? Tanong ni Wang Feng. Magkasama kasi tayo. Ako ang monitor ng klase mo. Kailangan kitang alagaan. Si Uncle Wu ang nag-alaga sa akin noon. Nakangiting sabi ni Niu Huazi. Bagamat siya ay nasugatan, ang kanyang ngiti ay napakaliwanag.